33 AD approximately po, na itinayo na sa Jerusalem. So, i-recap ko lang mo po muna ang aking topic nung August 18. Ito nga po yung pamagat ng aking paksa nung August 18 na ipinaglingkod ko sa inyo. Gusto ko pong bigyan ng diin ang iglesia na ito na para po natin mapapatunayan sa ating sarili na ang ating kinaanibang iglesia ay ang totoong itinayo ng ating Panginoong Kristo. Dito po sa aking presentation, pinakita ko na rin po ito nung unang aking i-present sa inyo. So makikita po natin dito yung mga iba't ibang reliyon. Hindi lang po yan lang po yung binigay ko, pero ito yung mga pamilyar. Kung tutuusin, napakadami po niyan. So makikita po natin dito na ang ating Panginoong Kristo ay nagtayo ng kanyang church noong 33 AD. Tinayo niya ito sa Jerusalem. At ang nagtayo po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, na tinawag po niya itong Church of Christ na mababasa natin sa Acts. So, minsan sa ating mga sarili, minsan masasabi natin na pareho lang naman ang ating Diyos na sinasamba. So, pwede akong umatin kung saan malapit. Kasi paras lang naman ang Diyos na ating sinasamba. So makikita po natin dito na maraming mga nagsipagtayo. So dito pa lang makikita na natin kung totoo, kung ano ang tamang religion na ating kinaaniban. Nandyan po ang Roman Catholic, Lutheran, Presbyterian, Baptist, Methodist, Mormon, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo, Church of God, and the Kingdom of Jesus Christ. So napakalaki ng pagkakaiba. Ano yung nakikita nyo pong napansin na napakalaking pagkakaiba? Unang-una po, pansinin po ninyo yung nagtayo. Lahat po ng nagtayo na yan, tao. Lahat po ng nagtayo na yan, siguro, lahat na yan, patay na, bilang dun sa isa. Di ba? So, yan po sa nagtayo pa lang, makikita na po natin kung sino yung tama. Kaya hindi na po natin na dapat tayo magkamali kung anong church tayo nabibilang. So, bakit yung nga ba sila nagtayo? Yung tanong. Kung Diyos, alam ko naniniwala naman sila kay Kristo. Pero siguro para sagutin yon, kaya sila nagtayo, may iba silang gustong patunayan o itinuturo o tinitwist nila ang turo ng ating Panginoong Kristo para sa sariling kapakanan o sa sariling para sa laman ng kanilang mga tiyan. Alam naman po natin na karamihan sa mga nagtayong ito ay karamihan para sa prosperity gospel, para sa kapakanan o kalwanan ng kanilang mga buhay. So, makikita na natin dito kung ano talaga ang tamang iglesia na dapat natin kaaniban. So bago po yan, mayroon po akong katanungan na ganito po. Ano po ang katunayan natin na ito
yung iglesyang itinayo ni Kristo noong 33 AD. Mababasa natin sa Matthew 16:18. Ano po ang ating maging katunayan na ang kinaaniban nating iglesyang ito ay ito yung totoong itinayo ng ating Panginoong Kristo. Unang-una po, hindi na po tayo nagtayo. So anong ginawa natin? Ang ginawa po natin ay nakiani po tayo o nakipag-fellowship, nakikipag-associate po tayo sa itinayo ni Kristo. Kaya ang tawag sa atin ngayon sa iglesia natin is Church of Christ pa rin. Di katulad ng mga naunang presentation, mayroon na isang Baptist, mayroon na isang Mormons. So, ito po yung katunayan na nagsasabi na ang iglesyang ito ay siyang tunay na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Ano pa? Masasabi natin na ito rin yung tinayo ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng aral. So sinusunod po natin ang tunay na aral ng mga apostol, aral ni Kristo. Para po masabi natin na tayo ay tunay na ito yung tinayo ng ating Panginoong Kristo. So paano ba tayo magiging kasangkap nung itinayo ng ating Panginoong Kristo na hindi po naman to dito sa Pilipinas, napakalayo po, Jerusalem. At isa pa, hindi po tayo siguro nabubuhay nung kapanahonan na yun, 33 AD pa po eh. So paano po tayo maging kasangkap o maging kaanib o magiging member ng church na yun? So mababasa po natin sa unang Juan, chapter 1, verse 3. Ganito po ang sinasabi. Yamang aming nakita at narinig at siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. English, to which that which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, makita po natin dito na mayroong mga nakita yung mga apostol. Mayroon silang nakita at narinig. At ibinalita nila. Ano ba yung kanyang nilang nakita at nirinig? So makikita po natin sa susunod na slide. Sa John chapter 1 John chapter 1 verse 4, ito ang sinasabi. At ang mga bagay na ito ay aming sinulat upang ang ating kagalakan ay malubos. So ano pong sabihin niyan? Yan yung nakita nila at yan yung narinig. Ano ba yung narinig? Yan yung Ebanghelyo o Biblia na nakarating sa atin sa kapanahunan natin ngayon. Dito na sinulat ang kanilang nakita at ang kanyang narinig. So, dahil po sa Biblia na nakarating sa atin, tayo po ay pwede tayong maging kasapi o magiging membro ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng Biblia, sa pamamagitan po ng pagsunod natin. Example ng pagsunod, tayo ay nag-aawitan, nananalangin, at gumagana po tayo ng pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon. Tayo po ay binautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. So, hindi po ibig sabihin na tayo ay malayo, ay hindi po tayo magiging kasangkap. Dahil nga po sa banal na kasulatan na nakarating sa atin, ay pwede po tayong maging kasapi ng iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo.
So sa Ephesians 3:16, ganito po ang ating mababasa, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at may mga bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So yung hintil po na binabanggit po diyan, ayan yan po ay kasama po tayo diyan. Sa labas po ng Israel ay tinatawag pong mga hintil. So tayong mga Pilipino, tayo po ay kasama. So ang ibig sabihin, tayo rin naman ay tagapagmana at kasangkap ng katawan. Yung binabanggit pong katawan po diyan, yan po yung iglesia o yung church. At sinasabi pa diyan, at may mga bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, napakahalaga po ang Biblia sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, dito po mababasa natin ang yung katawan na ito ay ito rin yung iglesia. Ganito po ang sinasabi sa Colossus chapter 1 verse 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siyang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. So, tayong lahat, para maging tunay na iglesia, ay sasangka po tayo doon sa katawan o iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo. So, aani po tayo doon sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po, ang tawag po natin sa church po natin is Church of Christ. Sa lokal po ng Pasay. Ganun din po sa ibang lokal. So, na masasabi natin na ang lokal ng Pasay ay tunay na itinayo ng ating Panginoon Kristo. Ganun din po ang ibang lokal, tulad ng Imus at Tondo, Cainta. Bakit po natin nasasabi? Kasi po, ay gumaganap o sumusunod tayo sa turo kung anong tinuturo ng Biblia, ay sinusunod po natin. Doon po tayo nagiging kasangkap ng church na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Na ito po ang patunay na talagang hindi po tayo ah, na ito ang tunay na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Kasi po, ang ating sinasampalatayanan po dito ay yung Biblia. Ang iglesia ang itinayo ng ating Panginoong Kristo. So paano tayo nakatitiyak? Sabi po, nakakatiyak tayo na ito ay totoo kasi yung buong aral na sinusunod ng mga apostol at mga Kristiyano noon ay sinusunod naman natin dito ngayon. So, kaya nga po, makakaasa po kayo na ang iglesang ito ay ang tunay na itinayo ng ating Panginoon Kristo. So, hindi po ibig sabihin ng Diyos pa rin ang kanilang pinaglilingkuran ay masasabi po nating tama. Ang pagkakaiba po, nagkakaiba-iba po yan sa doktrina o aral. Minsan po nagdadagdag sila. Katulad nga po nung ibang reliyon na inaangkin nila na sila ay ang sugo. Pinapalitan na nila si Kristo. Kaya masasabi po natin na ang iglesyang ito ay ang tunay na itinayo ng ating Panginoon si Kristo.
gusto ko pong establish yung katotohanan na ito ay ang tunay na iglesia. So bago po yon, tayo po ay dadako dun sa aking topic na salvation and church membership. Yan po ang aking topic. So sa introduction, God does not saving or only God can save us. So makita po natin na ang Diyos lang talaga po ang makapagligtas natin, hindi yung church. So salvation is the pardon or forgiveness of God or blotting out of our sin. Yan po ang salvation. The church then does not do the saving. So napakaliwanag po na malaman natin na ang iglesia o ang church ay hindi po makapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Kristo. So ito po ang aking pagtutunan ng pansin sa umang ito na the essentiality and importance of the church is seen in Christ's own attitudes towards it. So makikita po natin na napaka-importante po ng church sa ating Panginoong Kristo. Napaka-importante na dapat nating malaman na ang Diyos ay nagbigay ng kanyang sariling buhay para sa church. Ito po ay ating mababasa sa Acts 20, verse 28 and 1 Peter 1 and 18 to 20. So makita po natin dito na napakahalaga ng church sa ating Panginoon. Ang tanong, mahalaga po ba sa atin ang church o pagiging membro ng iglesia? Sa Panginoon po napakahalaga sapagkat ito ay binili ng kanyang sariling dugo. Basahin po natin ang Acts 20. Ito po, nag-block out ng cellphone ko. Mas kung po ko din sa cellphone, medyo malabo na rin po. Acts 20, 28. Ganito po ang sinasabi. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayong mga Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili ng kanyang sariling dugo. So, napakaliwanag po ng sinasabi sa aklat ng gawa na ang iglesyang ito ay napahalaga sa ating Panginoong Kristo na kanyang itinayo ay binili niya ng kanyang sariling dugo. Ibig sabihin, may kaligtasan po sa loob ng iglesia. Kaya nga po, binili niya ito ng kanyang sariling dugo para po sa kapatawaran ng kasalanan ng mga nasa iglesia. Basahin po natin ang nasa 1 Peter chapter 1 verse 18. Verse 18, ganito po ang sinasabi. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi sa mga bagay na nga nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabulahang paraan ng pamumuhay na ipinamamana sa inyo ng inyong mga magulang. 19.
kundi ng mahalaang dugo gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. So napakaliwanag po na napaka-importante po ng iglesia sa ating Panginoon Kristo. Ito po ay tinubos ng kanyang sariling dugo. How much pa po kaya sa atin? Binibigyan po ba natin ito ng importansya na sa kabila ng kanyang pagka-Diyos ay ninais na mamatay para sa iglesia na kanyang itinayo. Paano niya binili ang iglesia? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi po kayang bilhin o walang kapalit ang kanyang ibinigay. Hindi po kayang tumbasan ng salapi o kayamanan sa sanlibutan ito ang pagkakabili ng dugo ng ating Panginoong Kristo para lang magkaroon tayo ng kaligtasan at makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Tuloy po natin, number 2, give himself up to the church. Sa Ephesians chapter 5 verse 25. Five 25. Ganito pa ang sinasabi. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So, si Jesus po ay ah, inahintulad sa isang mag-asawa. Sabi niya, ikaw lalaki ay ibigin mo ang inyong asawa. So alam naman po natin kapag tayo ay isang may asawa, mahal po natin ang ating asawa. Ganun din po ang ating Panginoong Kristo. Ang church po ay sinasabing uh, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Yan po ang sinasabi sa Ephesians. So ganun na lang talaga kahalaga ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Na ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa iglesia. So number 3, does Christ evidence his attitudes towards the essentiality of the church by the price he paid for its existence. So, si Kristo po ay namatay para sa kapakanan natin, para sa ating ikabubuhay. Ito po ay mababasa po natin sa Roma, Roma chapter 5 verse 8. Lagi po natin binabasa po ito. Datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So, napakaliwanag din po ng binanggit sa Roma na namatay ang ating Panginoong Kristo para lang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Yung iglesia, namatay para sa uh, kaligtasan ng bansa sa atin. So, nakikita po natin yung essentiality o uh, kahalagahan
ng iglesia ng ating Panginoong Kristo. Nakikita po natin sa kanya yung concern, yung importance of the church na ito ay binili ng kanyang sariling dugo. So, pang-apat po, let be in your let this be in you which was in Christ Jesus. So, dapat magkaroon tayo ng sariling pag-iisip na katulad din naman kay Kristo. Ano bang ginawa ni Kristo? Siya po ay nagpakababa at mababasa po natin yan sa Philippians. So, malapit na po ako magtapos mga kapatid. Sapagkat ito po ay aking ah, may kasunod pa pong topic na kasunod. Kasi ito po ay number one, may hanggang apat pa po yata yan na topic. So punta po tayo sa Philippians chapter 2 verse 5. Ano po ang sinasabi? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito ay kay Kristo Jesus din naman. 6. Na siya ay bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na pangnangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. At palibhas ay nasumpungan sa tao, sa anyong tao, siya ay nagpakababa at nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan o hanggang sa kamatayan sa krus. So, napakaliwanag po na napakahalaga ng iglesia sa ating Panginoong Kristo. Sa kabila ng kanyang trono o pagiging Diyos, ay hinubad niya ito at nag-anyong alipin para lamang sa kapakanan ng iglesia o ang kanyang iglesia na kanyang itinayo na tinubos niya ito. Kaya masasabi natin na napakahalaga ng church sa ating Panginoong Kristo. Sa kabila ng kanyang kaluwalhatian na tinatamasan ng ni Kristo sa langit ay inubad o inalis niya ito at nag-anyong alipin. Napakahirap po nitong gawin mga kapatid. Sa kabila ng pagmamahal ng Panginoon o pag-ibig sa iglesia ay ginawa niya ito na mamatay at mapako sa cross para lang sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, yun na po, nakita po natin kung gaano ka-importante kay Kristo ang kanyang iglesia. Ito ay binili niya ng kanyang napakahalagang dugo. Ito ay hindi matutumbasan ng pilak o ginto ng kayamanan sa sanglibutan. Ang tanong, pinahalagahan mo ba ang pagkakabili o ang pagkakatubos sa iyo ng Panginoon? So nakita natin na kalagahan ng memberships of Church of Christ. So sana po sa maikling pag-aaral na ito ay maisip natin na kung gaano kahalaga ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo na ipinakita niya na napakahalaga sa Kanya. Sana sa maikling pag-aaral na ito ay magtumimo sa ating isipan na bigyan naman po natin ang kahalagahan ng iglesia. Sana sa pagtatapos na ito ay
magkaroon tayo ng masigasig na pananampalataya sapagkat ang ating Panginoon po ay may napakagandang plano. Kaya nga tayo, binili niya ng kanyang sariling dugo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sana sa pagtatapos na po ito ay magkaroon tayo ng huwag po sana tayong manghina. Sapagkat napapansin ko po talagang habang tumatagal parang kumukunti po tayo. Hindi po natin na hindi po natin na tawag dito, hindi po natin na hindi po natin na bibigyan ng importansya ang iglesia. Sa Panginoon po napaka-importante po tayo. Yung mamatay ang tagapagligtas para sa atin ay isang naka-importanting bagay na mabigyan tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nawa sa umagang ito ay may natutunan po tayo kahit po maikli at ito po ay mayroon pong kasunod na akin pong ipaglilingkod po sa inyo. Nawa ay maraming pong salamat sa inyo sa inyong mga pakikinig.